Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng cinnamon rolls. So ayan, i-prepare ko lang yung mga ingredients na kailangan natin. Naglagay pala ako ng 3 teaspoon ng yeast. So isi-separate ko siya sa paglagay. Hindi ko siya ilalagay direct dun sa flour kasi mas gusto ko siyang mag-bloom. And then napansin ko kasi pag ipapa-bloom mo siya is mas maganda yung kinalabasan ng dough. So, ayan. And then, yung ilalagay nating water is warm water. Mas mabilis siyang mag-bloom. And then, nag-add ako ng flour. And by the way, yung ginamit ko palang flour dito is yung soft flour ng Korean brand. Pero napansin ko hindi siya ganun ka ganda, and then tingnan nyo na lang din mamaya yung kinalabasan. Pero yung taste and then the texture is masarap pa rin. So gagawa na muna tayo ng ating cream sa taas habang pinapabloom ko yung yeast natin. So nag-add lang ako dyan ng powdered milk and then mga 1.5 cup ng water, and then nilagyan ko lang din ng cheese, yung maliit na cheese na bar na ginamit ko, yung Edam cheese yung ginagamit ko. So ayan, nag-bloom na yung ating yeast. I-mix na natin siya dun sa flour. And by the way, yung flour is nilagyan ko ng half teaspoon ng salt. And then naglagay din ako dun ng milk powder. Mga 1/4 cup. And then baking powder na 1 teaspoon lang. So ayan, medyo malagkit siya guys, yung kanyang flour, dahil ito ay ginagamit para sa cookies. So magkakaiba nga pala talaga yung flour. Usually na ginagamit ko dito is all-purpose flour or yung self-rising flour na try ko na rin. Maganda rin yung outcome niya. Pero ito, medyo mahirap siya i-masa kasi nga pang cookies siya. So, yung cookies, diba, medyo wet. And then, magmimix ka lang ng mixture and then ilalagay mo lang yun sa oven kahit na hindi mo na siya imamasa-masa. But since ito, dahil cinnamon roll siya, kailangan natin siyang imasa. So, minasa ko lang siya ng mga 10 minutes. Mas maganda na yung kinalabasan niya. Ayan, smooth na siya. Pag smooth na siya at yung pag press nyo siya na parang nagbabounce back siya. So, okay na yan siya. Ayan, diba? Nagbounce back na siya. And then, takpan lang natin siya dyan. And then, para naman sa ating cinnamon, nagmix lang ako dyan ng 4 tablespoon ng cinnamon powder. And then, 12 tablespoon ng sugar. So, kailangan medyo marami yung sugar, and then, hindi naman white sugar yung ginamit ko, kaya hindi siya ganun katamis. Yun nga, sinasabi ko, hindi talaga ako gumagamit ng white sugar. So, ayan, lumobo na yung ating dough. Kung nakita nyo, nakalagay na siya dyan kasi pangalawang gawa ko na yan. Kasi yung unang kong gawa, hindi ko na lang siya pinakita. As in, nahirapan talaga ako i-roll siya. Kaya mas maganda talaga, I suggest na yung gamitin nyo is all-purpose flour or plain flour. Kung gusto nyo, pwede rin naman yun. Pero itong na to is for cookies. Kaya ayan, kailangan ko pa siya lagyan ng flour ulit kasi as in talagang super madikit, and then mapupunit yung dough. So, ayan, imasa lang natin siya. Palaparin lang natin siya ng palaparin hanggang sa saan siya kayang lumapad.
siya kalapad. Yan yung naabot ng lapad na niya nung doon na yun. By the way, nasabi ko ba na 3 cups ng flour yung ginamit ko dyan. So, usually, ang ginagamit ko is 3 cups lang din talaga. Yun na yung pinaka-basic na paggawa ko ng mga dough. Even sa puto pao, 3 cups. So, na-find out ko na yung sukat na yun ng flour is good enough na. So, ayan, ibabrush na natin siya ng butter. So, kaya dapat yung butter nyo is na soft na siya. And then, by the way, yung sa iba ko kasing nakitang video, minimix na nila yung butter doon sa ginawa nating cinnamon and sugar. But, parang mas gusto ko to na gawing na ganyan kasi parang mas nakakatuwa siya. So, depende sa inyo kung gusto nyo i-mix na yung mixture ng cinnamon and then sugar doon sa butter nyo. So, ganyan lang yung gagawin natin. And then, by the way, make sure nyo na yung mga gilid-gilid is malagyan talaga siya kasi madalas yung sa dulo or yung sa mga gilid, wala na siyang lasa. Kaya mas maganda na make sure nyo na talagang nalagyan yung mga gilid na yan. Didikit din naman siya kasi nga meron na siyang butter. Pag nalagyan na natin lahat, sisimulan na natin mag-roll. So, itong pangalawa kong dough is medyo maganda at madali siyang i-roll. Pero yung una talaga is talagang broken talaga siya. Ayan, i-continue lang natin na mag-roll siya dahil nga siya ay cinnamon rolls, kaya ganyan siya. Dapat na naka-roll. Ayan. So, nakakatuwa gumawa nito kasi nga mag-i-enjoy ka sa pag-roll. Pero yun lang, medyo masakit kasi sa kamay. Ayan, ready ko na yung ating lagayan. So, yung lagayan natin is nabili ko yan $20. Ayan, naglagay ako dun sa aking Wonder Lanera. Hindi ko na siya sinukat kung gaano siya kalaki. Pero usually kasi sa iba talagang ginagamitan nila ng ruler para pantay-pantay yung pagkasukat. So, pwede nyo rin naman gawin yun, pero kung natatansya nyo naman, tansyahin nyo na lang. Yan. So, by the way, ang cooking naman, baking is a art, pero meron nga lang din talagang basic na mga dapat procedure din gawin nyo kasi nga, kung yun yung ibebenta nyo kasi para yung consistency ng binibenta nyo is same. So, kailangan talaga meron kayong mga sukat. So, since ako, tansya-tansya lang for today's video. So, ayan, tansya-tansya. And then, ipapabloom pa natin ulit yan. Lalaki pa siya para before natin siyang i-bake.
malasahin natin yan siya ulit at pag umalasa na siya, ganito yung magiging itsura niya. And by the way, sa air fryer lang pala ako nagluluto for 15 minutes, 160 degrees. At after that, ayan na yung toppings niya. Ayan. Thank you for watching guys. Until next time.